Inilapag ng kapitan ng isang Airbus A320 na may 155 pasahero sa Hudson River sa gitna ng New York City. Nagsisimula ang pelikula mula sa mataas na tanawin. Ipinapalom ni Kapitan Chesley Sully Sullenberger sa dispatcher ang pagkasira ng parehong makina. Ginagabayan niya ang eroplano para sa isang paglapag sa ilog sa gitna ng tanawin ng lungsod. Gayunpaman, hindi sapat ang bilis sa taas, kaya't ang eroplano ay humahagod sa isang gusali gamit ang kanyang pakpak. Pagkatapos, bumagsak ang eroplano sa isa pang gusali at sumabog. Nang magkamalay, nagjogging si Sully, halos naiwasan ang pagkakabangga ng isang taxi. Kalaunan, sa banyo ng hotel, pinagmuni-muni niya ang nangyari. Habang nagbibihis, pinapanood niya ang balita tungkol sa pagsagip sa Flight 1549. Pinasasalamatan ng mga pasahero ang piloto para sa pag-save sa kanilang mga buhay. Pagkatapos, dumalo si Sully sa pagdinig ng NTSB o National Transportation Safety Board na nag-iimbestiga sa insidente. Harapin ni Sully at ng co-pilot na si Jeff Skiles ang mga hinala ng hindi propesyonal na pag-uugali na naglagay sa buhay ng 155 pasahero sa panganib. Ipinaliwanag ng kapitan na may 40 taong karanasan na hindi sapat ang taas at bilis para makabalik sa paliparan ng kanilang pinagmulan. Gayunpaman, nagdududa ang komisyon sa kanyang paliwanag. Nagtanong sila kay Sully ng ilang katanungan tungkol sa pagtulog, paggamit ng alak at droga, antas ng asukal sa dugo, at anumang personal na issue sa bahay. Sa huli, inihayag ng komisyon na isasagawa nila ang isang computer simulation na katulad ng naranasan ng mga piloto upang tuklasin ang iba pang posibleng kinalabasan. Hindi natuwa ang mga piloto sa pag-unlad na ito, ngunit itinuturing sila ng isang taxi driver ng mga bayani na nagbigay ng lakas ng loob sa kanila. Samantala, tumawag si Sully sa kanyang asawa na nagpapalam sa kanya tungkol sa media frenzy sa paligid ng kanilang tahanan at sa hotel. Sa kanyang kwarto sa hotel, sinabi ni Sully sa kanyang asawa na ang investigasyon ay magdudulot ng pagkaantala sa kanyang pagbabalik ng ilang araw. Nalaman ng mga mamamahayag ang ilang detalye mula sa investigasyon at pinuna si Sully dahil sa pagtanggi na isaalang-alang ang opsyon na bumalik sa paliparan. Gayunpaman, isa lamang itong panibagong bangungot. Tumawag si Sully kay Jeff at naglakad ang mga lalaki para sa isang gabing paglalakad. Ipinahayag ni Jeff na sila ay mga panauhin sa palabas ni David Letterman na magandang balita. Gayunpaman, ang takot na maaaring malampasan ng pagkakamali ng komisyon ang mga tagumpay ni Sully ay nagdulot ng lungkot sa kanya. Sa panahon ng interview, nananatiling walang reaksyon si Sully sa mga nakakaprovokang tanong ng mga mamamahayag. Nalaala niya ang mga unang araw ng kanyang karera bilang piloto. Matapos ang interview, sa kabila ng mga magagandang salita mula sa makeup artist, inaalihan si Sully ng isang nakakatakot na bisyon. Siya ay natigilan habang ang eroplano ay lumilipad sa pagitan ng mga skyscraper, bumagsak sa isang gusali, at sumabog. Hindi siya agad tumugon sa mga salita ni Mike Cleary, ang presidente ng US Airline Pilots Association, na dumating upang dalhin si Sully sa susunod na pulong ng NTSB. Inireport ni Mike ang paunang resulta ng investigasyon. Napagpasyahan ng mga mekaniko na ang kaliwang makina ay idle. Sa panahon ng pagdinig, sinabi ni Jeff na kung sinunod ng kapitan ang mga tagubilin, lahat sila ay malulungkot na ngayon. Idinagdag niya na salamat sa profesionalismo ni Sully, hindi niya sinunod ang lahat ng hakbang na nakasaad sa mga tagubilin kundi agad na ginawa ang kailangan upang iligtas ang buhay ng mga pasahero. Idinagdag ni Sully na walang nakakaalam sa A320 ng mas mabuti, ngunit matatag ang komisyon. Ipinahayag nila na ang kaliwang makina ay operational, at ang taas at bilis ay sapat upang makabalik sa paliparan. Ito ay kinumpirma rin ng 20 computer simulations. Nais malaman ni Sully ang datos at mga kondisyon kung saan isinagawa ang mga simulation. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay classified hanggang sa katapusan ng investigasyon. Nagpahinga ang komisyon hanggang sa ma-decrypt ang datos mula sa black box. Samantala, ang buong crew ng Flight 1549 ay lumabas sa palabas ni David Letterman. Pagkatapos, nakipag-usap si Sully sa kanyang asawa na nababahala tungkol sa mga liham mula sa bangko. Pinakalma ni Sully ang kanyang asawa at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin. Ibinalik tayo sa parehong araw ng pag-alis. Bumili si Sully ng merienda sa tindahan ng paliparan at ang mga pasahero ay bumibili ng mga souvenir. Habang ang mga tao ay umaayos sa kanilang mga upuan, ang kapitan at ang co-pilot ay naghahanda para sa paglipad. Labis na pinahahalagahan ni Jeff ang sideline ni Sully bilang isang eksperto sa kaligtasan ng aviation. Sa kabila ng website na nagsasabing may malaking workforce, talagang nag-iisa si Sully sa kanyang trabaho. Habang binabasa ng flight attendant ang mga kinakailangang tagubilin, ang mga piloto, sa pahintulot ng dispatcher, ay nagpunta sa runway. Ipinahayag ni Sully ang kahandaan para sa paglipad, at ilang sandali pagkatapos, ang eroplano ay umangat mula sa lupa. Ngunit isang minuto mamaya, isang grupo ng mga ibon ang bumangga sa eroplano na nagdulot ng pagkawala ng thrust sa parehong makina. Sinubukan ni Sully na simulan muli ang mga ito, ngunit bukod sa mga kumikislap na ilaw sa cabin, walang nangyari.
Hiniling ng flight attendant sa mga pasahero na suriin ang kanilang mga seatbelt. Samantala, ipinaalam ni Sully sa dispatcher ang kritikal na sitwasyon. Isang emergency return sa paliparan ng pinaplano na nagdudulot ng pagkansela ng iba pang mga pag-alis at pagdating. Gayunpaman, iginiit ng kapitan na hindi sila makararating at pinili ang lumapag sa Hudson. Inutusan ni Sully ang mga pasahero na maghanda para sa impact. Samantala, nakikita ng mga controller na nawawala ang eroplano mula sa mga radar sa gitna mismo ng ilog. Kumpiyansa silang papunta si Sully sa paliparan dahil ang paglapag sa tubig ay itinuturing na pagpapakamatay. Ang mga turista sa isang sightseeing boat ay nasaksihan ng eroplano sa isang kritikal na mababang taas. Bumagsak ang eroplano sa tubig at doon nagtatapos ang alaala. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang asawa, nagjogging si Sully upang ilihis ang kanyang isip. Gayunpaman, ang mga advertising screens sa mga gusali na nag-broadcast ng mga ulat mula sa lugar ng pagbagsak ay nagpapahirap sa kanya. Habang tumitingin sa isang aircraft carrier, muling naaalala ni Sully ang kanyang nakaraan. Sa isang training flight, nag-usok ang isang makina, ngunit nagawa ni Sully ang matagumpay na paglapag. Pagkatapos, pumunta siya sa isang bar kung saan nakilala siya ng bartender. Nagbigay ang bartender kay Sully ng isang cocktail na ipinangalan sa kanya. Habang pinupuri ng mga bisita si Sully bilang isang bayani, naaalala niya ang sinumpaang araw na iyon. Ang mga tao sa bayan, na hindi alam ang nangyayari, ay nanunood sa kalituhan habang lumilipad ang eroplano sa pagitan ng mga gusali. Ang mga pasahero ay nagdarasal at naghahanda para sa pinakamasama. Sa isang sandali, ang eroplano ay gumagawa ng hindi masyadong malambot na paglapag sa Hudson River. Nagmamadali si Sully papasok sa cabin at iniutos sa lahat na mag-evacuate. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga pintuan at pinatayo ang emergency slide. Sinusubukan ng mga flight attendant na kalmayin ang mga pasahero at inutusan silang buksan ang mga emergency door patungo sa mga pakpak. Ang ilang pasahero ay labis na nagtitiwala sa sarili, tumatalon sa tubig upang lumangoy patungo sa pampang. Gayunpaman, napagtanto nila na sobra ang kanilang pagtansya sa kanilang kakayahan at bumalik sila sa oras. Samantala, ang kapitan ng ferry ay naglalayag patungo sa lugar ng trahedya na ipinapalam sa Coast Guard sa daan ang nangyari. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang barko para sa pagsagip. Habang inaangat ng mga marinero ang mga tao sa bordo, may isa pang barko na lumalapit sa eroplano. Samantala, ang mga mamamahayag sa pampang ay kinakalkula kung gaano katagal ang isang tao ay makakapagtiis sa tubig sa ganitong temperatura. Ang mga diver ay nagsasagawa rin ng pagsagip sa mga taong hindi sinasadyang napadpad sa nagyayelong tubig. Matapos suriin ang buong eroplano para sa mga pasahero, si Sully, bilang isang tunay na kapitan, ang huli na umalis sa barko. Sa kalaunan, lahat ng pasahero ng eroplano ay ligtas. Sumakay si Sully sa ferry, at pagkatapos ay lumingon muli sa lugar ng pagbagsak. Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang asawa upang ipaalam sa kanya na siya ay okay. Sa pampang, isang kinatawan ng kumpanya ang bumati sa kapitan. Hiniling ni Sully na tiyakin na lahat ng 155 pasahero ay buhay at walang pinsala. Samantala, ang mga pasahero ay tumatawag sa kanilang mga mahal sa buhay upang ipaalam na sila ay ligtas. Sa lalong madaling panahon, natanggap ng dispatcher ang magandang balita na matagumpay na nakalapag ang eroplano. Samantala, dinala ang mga piloto sa ospital para sa pagsusuri. Na-record ni Sully ang mataas na pulso, ngunit nang ipaalam na lahat ng 155 pasahero ay nakaligtas, siya ay medyo nakahinga ng magaan. Pagkatapos, ang mga piloto ay pinatirahan sa isang hotel, at may isang manager na niyakap pa ang piloto na nagligtas ng napakaraming buhay. Binigyan ang mga piloto ng bagong damit, at doon nagtatapos ang mga alaala. Habang nanonood ng ulat sa TV, narinig ni Sully na walang panahon ang mga piloto upang gumawa ng desisyon na nagbigay ng isang interesting na kaisipan. Tinawagan niya ang kinatawan ng airline at humiling ng simulation kasama ang mga tunay na piloto, na tiwala na ang mga resulta ng tao ay magkakaiba ng malaki mula sa mga resulta ng computer. Nagsimula ang pagdinig sa kahilingan ni Sully na may live broadcast, kung saan sinubukan ng mga piloto na ailapag ang eroplano sa ilalim ng parehong kondisyon tulad ni Jeff at Sully. Matagumpay na nakapaglapag ang mga piloto sa paliparan. Binibigyang diin ng komisyon na ang mga resulta ng mga piloto at ng computer ay pareho, at pagkatapos ay ibinroadcast ang matagumpay na paglapag ng mga piloto sa alternatibong paliparan. Pagkatapos makita ito, sinabi ni Sully na alam ng mga simulator pilots kung ano ang dapat asahan at may nakatakdang solusyon, hindi tulad nila ni Jeff. Umaasa sila sa kanilang mga kakayahan, eksperto, at kumilos sa sitwasyon. Matapos ang mga salita ni Sully, nagtatanong si Jeff kung ilang subok ang kinakailangan ng mga piloto. Sumagot ang isang miyembro ng komisyon ng 17. Kaagad pagkatapos, nagsimula ang isang bagong simulation. Binigyan ng mga piloto ng 35 segundo upang gumawa ng desisyon sa isang mahirap na sitwasyon. Bumagsak ang eroplano sa harap ng runway sa senaryong ito at bumangga sa isang gusali habang lumalapag sa alternatibong paliparan. Napagtanto ng mga miyembro ng komisyon na nagkamali sila at nagpasya silang pakinggan ng recording mula sa black box. Ibinabalik tayo sa araw na iyon. Matapos bumangga sa isang grupo ng mga ibon, napagtanto ni Sully na hindi sapat ang taas at bilis upang makabalik sa paliparan. Ginawa niya ang tanging tamang desisyon na ailapag ang eroplano sa Hudson River. Matapos ang matagumpay na paglapag, bumalik tayo sa silid ng pagdinig.
Humiling si Sully ng isang maikling pahinga upang magpakatatag. Sa pasilyo, pinuri niya si Jeff para sa kanyang kakayahang manatiling kalmado sa isang nakakapagod na sitwasyon. Nang bumalik ang mga piloto sa silid, inihayag ng komisyon na matapos suriin ang kaliwang makina, naging malinaw na ito ay nasira dahil sa pagbabangga ng ibon. Idinagdag nila na kung hindi dahil kay Sully, lahat ng 155 pasahero at crew ay tiyak na namatay. Sa huli, sinabi sa atin na lahat ng 155 pasahero ay nailigtas sa loob ng 24 na minuto at ipinakita ang mga larawan ng mga direktang sangkot sa pagsagip. Nagtapos ang pelikula sa puntong ito.